Magandang umaga mga mag-aral. Noong nakaraang linggo, inyong napakinggan at nabasa ang isang parabola mula sa Syria na may pamagat na ang tusong katiwala. Ngayong araw naman, ating unawain ang kahulugan ng parabola upang ating matuklasan kung paano ito nakakatulong sa pagpapaunlad ng sariling pag-uugali at maging ng panitikang Filipino. Alam mo bang parabola ang tawag sa isang akdang pampanitikang nagtuturo ng kinikilalang pamantayang moral na karaniwang batayan ng mga kwento ay nasa banal na kasulatan o tinatawag din nating Biblia. Ito ay galing sa salitang Griegong parabole na nangangahulugang pagtabihin ang dalawang bagay upang pagtularin. Ang nilalaman ng parabola ay maikli, praktikal at kapupulutan ng mga ginintuang aral. Gumagamit ito ng tayutay na simile at metapora o matatalinghagang mga pahayag upang bigyang diin ang kahulugan. Ang kakaniyahan ng parabola ay may tonong mapangmungkahi at maaring may sangkap ng misteryo. Ano-ano nga ba ang mga elemento na bumubuo sa parabola? Una, ang tauhan. Kadalasang ang karakter nito ay humaharap sa isang suliraning moral o gumagawa ng kaduda-dudang mga desisyon at pagkatapos ay tinatamasa ang kahihinatnan nito. Ang ikalawang elemento ng parabola ay tagpuan. Ito ay nagpapakita ng tagpuan o lugar ng pinangyarihan. Ito ay naglalarawan ng aksyon at nagpapakita rin ng resulta. Ikatlo ay ang banghay. Realistiko o makatotohanang pangyayari ang pinapakita. Mga dapat tandaan sa pagsulat ng parabola. Una, unahing isulat ang aral o mensahe ng iyong gagawing parabola. Ito ang magiging sandigan upang makabuo ka ng isang kwento. Ikalawa, kilalanin kung sino ang iyong mambabasa. Ito'y mahalaga upang ang bubuuing parabola ay aangkop sa kanila. Ikatlo, maglaan ng sapat na oras sa pagpapaunlad ng iyong parabola. Tingnan ang istruktura ng iyong pangungusap at ang angkop na gamit ng gramatika. Ikaapat, hindi laging tao ang tauhang gumaganap. Maaari mong gamitin ang kalikasan o hayop upang maibahagi ang kwento. Maging malikhain sa pagpapakita ng dialogo. Ikalima, gawing payak. Ang mga parabola ay higit na mabisa kung ito ay maikli lamang. Mahusay, marami kang natutuhang impormasyon tungkol sa parabola. Atin pang pagyamanin ang iyong kaalaman tungkol sa parabola. Iyong babasahin ang isa pang halimbawa ng parabola. Basahin at unawain mo ito upang masuri ang nilalaman, elemento at kakaniyahan ng binasang akda gamit ang mga ibinigay na tanong. Ang pamagat ng parabolang ito ay mensahe ng butil ng kape. Ito ay mula sa kwentong Ingles na may pamagat na The Story of a Carrot, Egg, and a Coffee Bean. Ito ay isinalin sa Filipino ni Welita A. Enrijo. Pagkatapos mong basahin ang parabola, sagutan mo sa iyong kwaderno ang gawaing ikapito, ikawalo at ikasyam. Maraming salamat sa pakikinig. Maligayang pagsagot sa mga gawain. Ito ang iyong guro sa Filipino, Binibining Marian Sohede.